Panggid nga adlaw habyan kag hinigugma. Salamat sa Ginoo. Bawlot nga adlaw ginatag sa aton kag makabalik kita mangita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Diri gyapon sa series of message nga tun-an Discovering and Developing the Purpose of God in Our Lives. Sige gyapon sa duwa nga topic abyan. Sa ato pagtuon how to set the priorities for my life. Magapangamuyo kita. Langit no dobla namon nga may salamat gid sang magulat nga adlaw ginatag mo sa amon. Bago semana Ginoo nga makahimo na kami sa pagtuon sa pulong nimo. Patawar sa paglapas Ginoo nga nimo namo sa tubangan. Updi kami sige nga. Yang punamon kay Kristo Jesus. Amen. Program gid sa tanan sige nga adlaw sa to pamalandong sa pulong sa Ginoo. Paday na to nga pagtuon how to set the priorities for my life. Nagyapon sa series of message nga tun-an Discovering and Developing the Purpose of God sa atong kabuhi. Ikaapat na ning principle ang aton anabyan sa sigid nga adlaw. Kaga tulong nato ning apat nga principle sa pagpamalandong sang pulong sa aton sa morning devotion. Ikaapat is reasoning. Sang ligid nga semana ato ang gintun-an ang ikaapat nga bahin sa ato nga pagtulog sang pulong sa Ginoo. And the fourth principle nga atong itun-an sang ligad nga semana is about application. Paano ba nimo gin-apply ang pulong sa Ginoo nga ato-atunan? Kagini nga agabyan kag utod sa Ginoo. Ato naman nga pagatun-an the fifth principle, it is reasoning. Aring aton nga ginahimo abyan. Kisa naga-rason kita. Ginagamit nato ng aton nga hibalo. Ang aton nga kaalam. Agud maghimo ta sang aton nga mga rason kag kung ano pagid ang pwede naton nga himuon nga balibad gamit ang aton nga reasoning. Abyan kay nigugma. Kung nato matulapang danang ini ka maturan, the reasoning behind not using my talent is fear. Aring kahadlok. Kag naton tulokon utod, Satan uses fear to keep us from utilizing the talent nga ginhatag sa Ginoo sa aton tanan. Kag gingamit ni Satan ang tatlo ka mga sahi or klase sang kahadlok. He uses self-doubt, self-pity, and self-consciousness. Kag amo ni ato pang danabyan. Anytime you are sitting on your talent, it is usually isa sina ka mga rason ang natawag naton kahadlok sa mga bagay paghimuon nimo. And all three of those are synonymous with fear, kahadlok. Ari number 1, self-doubt sounds something like this: I could never do that. Amo ni ang aton permi. Aton nga self-doubt, hindi ko na mahimo. Hindi ko na kasarang. I am not qualified. What it really is, kahadlok of ditawag failure. Nadlo ka lang mapaslawan ka. Nadlo ka lang tawgon nga na failure ka. Or kung dito pang doon bala utod, nadlo ka man mahuyan ka. That's why remember in verse 25, siling sa nga mga third servant, I was afraid and went out and hide your talents in the ground. Amo ni kamaturan. Nya nadlo ko sa imo. Kasi akong kahadlok, tungod sa akong hadlok, tago na ako ng ang talent hatag nimo sa dalom sang duta. Self-doubt. Have you ever had an opportunity to witness to someone about your faith? Kaya opportunity? Nga imo gi-share ang imo nga pagtuo sa iban? And did not do so because you were afraid. Tandi masugid ka na sang imo nga pagtuo. Ma-share ka na, anay nga ara na, wala mo nahimo, tungod nga nahadlok ikaw. We called it self-doubt. Sounds something like, I could never do that. And the second nga kind of kahadlok nga ginabutang sa aton sang aton kaway sitan. And ito daton self-pity. And self-pity goes like this: well, I have failed in the past so many times. Pila na ka bisis nga napaslawan ako.
And I made an attempt one time to get involved in church, in its ministry. But I got burnout. Abyan, natabo bala na sa imo. Kagi ka na sinexperience nga gusto mo na magpagamit pero nabot ang tion na burnout ikaw. I don't believe nga mahimo na to ng bagay ini. Di ko kamasarangan himo nini. Tungod wala ako sa mahimo. That is self-pity. And this does not make any sense. And there are two ways of addressing failure. Ini sila sa naton sa buhi ni Judas and Peter. Both of them nakakumit sa sala. Ang ilang sala the same. Denying Jesus. Judas, let it get to him. Ginpadakop ni Judas si Jesus. Isa-isa lang kahalok. Di ba lang? Nag-traitor si Judas. But Judas, wala siya nakarecover kaya wala siya nagbalik siya relationship sa Ginoo. Naghikog si Judas. Tungod nga napaslawan siya kaya naging miserable ang buhay niya. Naghikog siya. On the other hand, si Pedro. And Peter also nag-abot siyang tion. Iya ginsikway ang Dios. Gideny niya si Jesus. But ano natabo kay Pedro? He wept bitterly. Grabe ang pag-ibig niya. Grabe pag-inulusol niya. Repented of his sin. It was forgiven. 50 days later, ginpili siya sa Ginoo nga mangin main nga spokesman. When he kakilala to ng kababuhi ni Pedro nangin nami nga kabuhi. Pagkatapos nga siya naginulusol, kapatapos siya nag-angkon sa kapatawaran. Just 50 days after his greatest failure, and Peter came to his greatest success. Hindi tungod nga sikat siya, but because ninusulan niya ang yan nahimo nga failure, kag nabato niyang patawaran, kag nagbalik siya sa presensya sa Diyos. It is not nearly as important where you have been as to where you are going now. Kisa, tungkol sa aton self-pity, wala ka sa may mahimo. But be Peter. After nahimo, after nimo napaslawan ang Ginoo, napaslawan ka, paghimo sa butang para sa Ginoo, hinulusulay na like Peter. Self-doubt, I could never do that. I am qualified. Self-pity, well, I have failed in the past so many times. Kaya nag-attempt ko may muunang bagay pero burnout magyapon. And the last nga kahadlok nga ginbutang sa aton kaaway is self-consciousness. Self-consciousness is a source of fear. Ang aton nga self-consciousness is something like this. What will other people think? Ano yan ang naong si mga tao sa akon kung himuon ko ni? If I really give my life totally to God, well, people think I am mahahuyang ko nga tao, matalaw nga tao. Ang kahadlok sa tao amo ang naging gamit sa aton kaaway, agud ko haon ikaw, gigamit na to cause us to excuse ourselves from ministry by looking at the talents of other people. Notice kung ano natabo dito sa verse 24. Then the men who had received the 1 talent came, and he said, Master, I knew that you are hard men, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid, and went out, and hide your talent in the ground. Tunad lang ko sa imo. Lantawa ano tabo abyan. Ari ang aton magusto nakon nga masapwa nimo kagato matulupangdan ang leksyon sa sige nga gamo ini. Faith cause him to start making excuses, and fear cause him to pass the back. Abyan kagoto sige no. Idi na naton paghihimuon pang rason, kagamiton nga rason ang aton mga kahadlok, ang aton mga ginabatsag nimo. Tungod sa kadlok ng ikabangdana nagsugod sa paghimo sa mga excuses. Ikaw biyan,
Ano imo ginapamalibad sa Ginoo? Nga wala nimo gipagamit imo talent sa Dios. Nga wala ka nagpangalagad sa Ginoo. Ano ayhan ang imo ibalibad sa Ginoo? Or be like Peter. Hinulsulig imo nahimo nga makakulangan sa Ginoo. Ang imo makapaltahan kay magbalik ka sa imo pag-alagad sa Ginoo. Kung gingamit sa Ginoo si Pedro, I know, gamito na si Ginoo. Kung ikaw tutuod gid nga mag-surrender sa Ginoo, ka magbalik sa presensya sa Ginoo. Madamo gid salamat abyan sa imo pagpigupod sa ato pagtuon sa ginaga. Padayon na naman to ni buwas kadlaw sa aton padayon ni pagpamalandong diri sa aton sa morning devotion. Abyan, ikaw sining adlaw nga nagapamati sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kag gagaduduwa sa imong kalawasan, palapit ka sa Ginoo abyan. Kilala siya nga mo Dios kay personal nga manluwas. Isilini mo si Moglingon na biyan, Ginoo, ginako-nakon ako makasala. Patawara ako sa masalanan, ginatuhan ako nikaw, nga akong Dios, kag personal, nga manluluwas. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kabay pa. Madamo na salamat utod si mo pagpigupod sa itong pagpamalandong, sang pulong sa Ginoo, sa sinigid nga ga. Kagabay pa. Nga ikaw man padayon, nga magabulig sa akon, sa pag-share sa sining programa sa imong mga biyan, agud sila man makibalo ka matuon sang pulong sa Ginoo. Salamat gid. Ini mo biyan kagalaga sa Ginoo. Pastor Johnny nga siling, ang Ginoo magapakamay sa imo sa sige kadlaw.